Oo, dami kong pimple ngayon. Bakit ganun? Bakit ganun naman, universe? Cool. This is Pat and Agnes Try to Vlog at tara, samahan niyo kami pumunta ng Jakarta. May kaagahan yung flight namin, kaya dapat mas maaga kami sa airport. Matagal na namin actually binabalak na pumunta ng Jakarta with the rest of the band because we've been hearing a lot of good things about the music scene there. Medyo spontaneous yung pag-book namin ng ticket a few weeks before tapos boom, lipad na. Ganun talaga, pag semi-biglaan natutuloy. Pro tip namin sa inyo, dapat may isa sa inyo sa barkada na taga-push ng mga plano para sure na matuloy. Mainit. Kaya ang paglalagyan ng jacket ko. Gusto mo yung siksik sa bag ko? Hi, tita. Ayan. Pasok lang. Ay, wala na si Kuya Art. Ayan, si Kuya Art. Kasama din pala naming lumipad ang aming team kasi gusto din namin napanood nila yung Video Fest para lahat kami na-observe namin kung kumusta yung sa mga big stages sa international music festivals. Cheers! Pagkalapag, start na agad ang food trip. So ito yung isa sa mga favorite bread namin from Indonesia. It's a coffee bread. Ratio. Actually, hindi naman siya Indonesian pero sobrang sarap nito. Also, na-realize namin pagkadating namin na sobrang big pala sa Indonesia ang Budots music. Ang tawag naman nila doon ay dudot. Dudots o dudot? Basta yun, sobrang similar ng the way we call it, astig. Ito ang aming first proper meal sa Indonesia, sa Pagi Sore. Medyo confused kami dito kasi pagkaupo namin, binababala nila yung mga plato continuously. Ang gawain pala dito, yung buong menu, they kinda give everything sa table. Tapos kung ano yung bubuksan mo, yun lang yung babayaran mo. Buti na lang natanong ng isa sa amin kasi kung hindi, lahat ng binigay sa amin, inopen na namin. Hindi pala siya unli. It's pay what you're gonna open. And sobrang solid. One of the best food we had in Indonesia. At least, hindi na tayo mag-iisip. Oo nga, yan na siya. Magaganda. Kain na agad. Oo. Lalo na kung buti yung nagulat ka na. Drink. Sarap, Agnes? Kasi ba ako ulit? Pero Ako naman dito nagdudusa. Hindi ko nga alam kung ano siya. Ito yung pinakamaanghang. O sige, ito daw yung pinakamaanghang. Kanina ba ako nagdudusa? Just to let you know. Pero for the bonding, sige. Sarap. ako tama. Mamaya umiiyak. Also, first time ko pala makita ng bill na 2 million. Pero actually, in pesos, mga nasa 8,000, 7,000 lang naman yan. Agnes, kumusta ka after? Ako kaya ako. Ikaw, kumusta ka? Ikaw, kamusta ka? Ang taon na lang. Late lunch lang actually yung Pagi Sore. So, naghanap pa rin ako ng dinner. And ano pa nga ba ang i-order namin kundi Japanese food. Sorry, comfort food pa rin kasi talaga. The best thing about Japanese food is kahit saan kami pumunta, meron at meron yan. Ano nangyayari? Wasabi! Nasobrahan ako nalalagay. I think ikaw talaga yung mahilig sa spicy food Ako sa atin. talaga may problema. Bakit ka ganyan? Wala na, umiyak na siya. Don't cry, don't cry. Atak. Video ba to? Video siya. Ngiti-ngiti pa ako eh. Our D2 was kinda like a barkadahan work mode kasi nung nagpo-promote kami noon for Comets, may mga nakilala kaming Jakarta-based radio stations. Tapos nag-promise kami sa kanila na pag pumunta kami doon, mag-visit kami. So, we did.
After namin bumisita sa mga radio station, medyo nagkayaan pumunta sa Block M para maghanap ng nasi goreng. Tapos yung na-check lang namin nun ay nasa loob ng mall na to. Ang pangalan niya ay sa Solaria. Sabi nila doon para siyang local fast food nasi goreng, so we have to try it. Day 3! Ito yung pinaka-exciting na araw sa itinerary namin kasi gagala kami and manonood ng We The Fest Music Festival sa gabi. Thanks to our Indonesian friends Petra and Resty, nasubukan namin yung train nila. Natsambahan namin yung hindi rush hour, so sakto. Passengers, please alight at this station to head to Terminal Block M. Dinala kami ng mga kaibigan namin dito sa M-Block. Medyo similar sila ng vibe ng Cubao Expo. Dinala nila kami sa isa sa mga sikat nilang mga coffee shop dito, yung Tuku Coffee. In other words, yung parang neighborhood coffee nila. It's essentially brown sugar na latte, pero ang sarap. Ito siya, they make it in batches. She's a badass. Show us your badak muscles. Yeah! Tinignan ako ng masama nung ate. Sabi ko, ginagawa nito. Parang tanga. Going around Jakarta, ang daming parts na sobrang similar sa Pilipinas. Para siyang parallel universe actually. Except, syempre, iba yung salita nila dito and mostly Muslim country sila. We The Fest yung isa sa mga international festival na ginagawa sa Jakarta. Sa Indonesia, madami talaga music festivals around the area. Pero itong We The Fest, isa to sa mga dream namin na matugtugan. Sobrang nag-enjoy din talaga kami kasi minsan lang kami maka-attend ng mga festival kasi pag nasa festivals niya kami dito sa Pilipinas, madalas naka-work mode. So, ito isa sa mga unique times na sobrang happy-happy lang yung lahat, barkadahan mode, and we can go around and see and hear and watch yung mga musicians na gusto namin mapakinggan. We were able to catch Bernadia, one of the first performers on one of the major stages. Honestly, she kind of reminded me like Moira from 2019, minus the all-black ensemble. Kaya namin siya pinapanood is because we heard that Petra was going to be playing for her because he produced one of her songs.
watching their set, nag-ikot na kami around the area and sobrang saya maging festival goer. Hindi na namin napakita sa cam, so ikukwento ko na lang. Yung wristbands namin sa event, merong RFID tag na pwede ka dun mag-load ng parang tokens to buy food. The entire event was cashless and hassle-free. Sana in the future, ma-apply siya sa mga music festival sa Pilipinas. Yata nung napanood namin doon ay first time namin makilala at marinig ng live, kaya sobrang ang saya lang as an artist makapanood ng other artists na sobrang passionate sa craft nila. Nakaka-recharge siya, nakaka-inspire sila. Sobrang na-appreciate din namin sa Vida Fest how they handle things, yung buong system na magkakalayo yung tatlong big stages and you can choose kung sino yung gusto mong panoodin. May spaces yung mga tao huminga, kumain. Sobrang ganda ng pagkaka-organize nila. Yung dream namin, makagawa din tayo ng ganyan successfully dito sa Pilipinas. Kasi deserve nating mga Pilipina makapanood din ng paborito nating artist nang hindi tayo nahahassle. Here we go, our last day in Jakarta. We discovered this brunch place near our hotel and decided na dito na kami mag-breakfast ng mga last few days. Maanghang kasi halos lahat ng pagkain sa buffet, so binaba ko na yung pride ko at inamin ko na kay Agnes na hindi ko na-enjoy as much yung buffet. Sorry na. To be fair though, sa sarili ko, tiniis ko naman as much as I could, pero namimiss ko kasing hindi mahirapan kumain. So actually, 3 times kaming kumain sa place na to for the sake of Pat's happiness. Salmon. Tingnan natin yung bill natin mamaya. Feeling ko mura lang. Less than 1,000. Hopefully. Wait lang. Tangina, nabubobo ako. Wait, nabubobo ako. 700. Tandaan mo, 700. 700 plus 10,000. Kung pupunta kayo sa Jakarta, hindi sila makash. So, don't be like Pat. 20,000. Okay, tapos i-convert natin into peso. It's 5,000 plus 7,000. So, all in all, this is 737. I-convert natin siya into peso to see how much it really is. 7,000. Sige. So, search na. On our last night in Jakarta, dinala kami nila Resty and Petra sa isang para siyang hole in the wall na restaurant / vinyl shop / cafe na reserve only kasi limited yung space. Sobrang siya, pang artsy kids. So, nag-enjoy lahat. So, last bonding namin with everyone. Pwede pala mag-shopping eh. Pat may pa-shopping.
Japanese pa rin na uwi. Ayan. How's the food? That's spicy. Tingin nga na masarap. You can sample different local products. Cool. Dami. Let's go, pauwi na. Thank you, Liwanag, sa panonood. Salamat din, Jakarta, sa lahat ng mga na-meet namin. Sobrang saya. We hope na makabalik kami agad. Sabi nila, maganda din daw pumunta sa Bali. Yes, we'll definitely be back soon. Hopefully with a higher spice tolerance. Thanks, guys. Sa next na vacation vlog ulit. Bye! See you next time! Bye-bye.